Today's video is gagawa tayo ng burger with burger stick. Solid na solid, sarap na sarap. So, simpleng gawin, madali, at magugustuhan ng mga anak ninyo. So, ito yung ingredients natin. At the same time, yung burger bread, cheese, itlog, kasi mayonnaise, and ketchup. Then kasi hindi mawala yung burger stick. So, ito guys, marami pa. Then, sa stick naman natin is harina. And, itong mushroom. Okay, so, alright, so mainit na itong pan natin. So, maglalagay na tayo ng burger stick. Okay, so, dami pa guys. Ito yung homemade na ginawa kong burger stick guys. So, nagawa ko ng video nito kung paano ito gagawin. So, dalawa yung lulutuin natin for the burger bread and the burger stick. Yun. So, mamaya guys, gawa tayo ng gravy. Turuan ko kayo paano gumawa. Simple lang. Alright, so luto na tong guys, yung burger natin, burger stick. So, aside mo natin to. Okay. Okay, lulutuin natin yung itlog. Kasi sa burgers guys, mas masarap kasi yung may itlog. Right. Alright, aside natin ito. So ngayon guys, initin natin yung bread para masarap. Yan lang. Okay. So huwag na natin masyadong tagalan para masunog. Initin na natin. Yun. Okay, so set aside natin guys. So ngayon guys, ang sunod natin gagawin is gawa tayo ng gravy. So maglagay tayo ng 3/4 na tubig. Okay, then let's start. 2 kutsara. So make sure guys, lagay nyo yung start na hindi pa mainit yung tubig para hindi siya mamuha. So, ganyan lang. Kasi pag mainit na yung tubig, mamuha na yung full start. So, luwag ng mabuti. So, hanggang makuha natin yung tamang textures niya. Alright. Then, yung pangpakulay natin guys is 5 na oyster para maging dark siya. Then, 5 na paminta. Then, 5 na ginisa mix. Yan lang. So, mas maganda yan guys pag meron kang chicken cubes. Pero sa akin, hindi na kailangan. So, pag dapat kuha niya yung gusto nyong lapot, sa akin, tama na to. So, ilagay natin yung mushroom. Yun. Simple lang to guys. So, haluin lang yung mabuti. Hindi ganun, pag masyadong malapot, huwag na kayo maglagay ng ng tubig. I-ano lang yan, i-evaporate nyo na lang. Haluin lang nyo ng mga 2 minutes para makuha nyo yung tamang consistency ng or lapot ng gravy. So, sa akin guys, hindi ko na to titikman kasi alam ko na yung tamang ratio pag ako nagluluto. Pag sa inyo, pwede nyo tikman kung sarap na ba or okay na ba sa panglasa niyo yung gravy.
Okay, so ngunit lang pumunta kayo ng mga Jollibee. Kasi especially doon sa mga nanay na malalayo. Huwag na kayo pumunta sa Jollibee. So okay na to guys. Okay na to yung textures. Ito, okay na tong lakot na to. Alright. So yun. So 3 things na tayo guys. Tapos na yung gravy natin. Yung burger steak, luto na. So we're ready to plates na. Alright, so lagyan natin ng mayonnaise yung bread. Simple lang to guys. Gusto ng anak nyo to. Ba't marunong kayong kumain ito? Pero yung araw-arawin pa kayo yung anak nyo to guys kasi hindi to healthy. Then sunod, ketchup. Isang daang ketchup. Yun. Then, siyempre, lagyan natin yung itlog. Ito yung nagpapalasa eh. Yun. Sa inyo na wag. Okay, then cheese. Lagyan natin ng cheese. Dumikit na yung cheese. Okay, pinamay ko lang guys. Siligan natin. Tapos lagay natin yung burger. Yan lang. Tapos meron ka ng burger. Ngayon, yun namang steak. So ito na yung gravy natin. So kunin natin yung mushroom. Diyan. Pag maraming mushroom, mas masarap. Bilisan lang to guys. Walang maraming arte to. Right. Goods. Alright, so ito na yung burger with burger steak yung ginawa natin. So tikman natin guys. So unahan natin yung steak. So, daming gravy guys. Ulam pa nama. Ang mushroom. Iba talaga pag panglasa mo yung ginagawa mo. So siyempre, tikman natin yung burger. Ayan o. So guys, thank you. Again, don't forget comment down below para malaman ko kung saan makarating yung video ko. For more, para ma-update sa mga video, tutorial na ngayon. Thank you!